Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, ito mga kababayan, natatandaan nyo pa ba itong dating viral trending na si Orly Godesa? Isa ito sa pinakakilala na pag-usapan, controversial na naging witness, testigo dyan sa Blue Ribbon Committee. Diyan sa usaping maanumalyang flood control. Ito ho, si Orly Godesa ay binitbit na lang ho bigla ni Senador Marcoleta diyan ho sa Senate hearing ng Blue Ribbon Committee na kung saan ay nagkagulatan according kay Tito Sen at kay Senador Pampilo Lacson dahil ito hong si Marcoleta ay bigla na lang hong binitbit itong si Orly Godesa na wala hong paalam sa kanila. Na hindi ho malaman kung saan ho inarkila tuloy. Sorry. Hindi ho malaman kung saan kinuha, dinampot itong taong ito. Di viral trending siya, pinag-uusapan. Controversial Kasi matitindi ho ang mga pinagbabanggit na personalidad na dawit ho sa anomalyang flood control. So, magmula ho nun, mga kababayan, wala na ho tayong balita dito sa taong ito. Kay Orly Godesa. Bigla na lang ho, nagkaroon ng pahayag itong si dating congressman, defensor. At ito hong si Senador Marcoleta na kung saan, hawak daw ho, hawak daw ho ng AFP. Itong si Orly Godesa, mga kababayan. Ngayon, nalaos na naman. Bigla na lang ho, nagkaroon ng ganitong balita na kung saan, ito raw ho si Orly Godesa ay babaliktad, Nako. At tinakot daw ang pamilya. According ho dito kay Amy Mangusin. Amy Mangusin. Amy Marcos. Amy Mangusin tuloy. Pakinggan natin ito. Senador Amy Marcos, inahayag na inaasahang magbabago ang kanilang testimonya. Ang ilang testigo, kabilang si Orly Godesa. Sa darating na pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa Biyernes. Ayon sa kanya, hindi rin dadalo si dating Speaker Martin Romualdez na dapat sana'y maging VIP witness. Umatras na rin ito bilang state witness. Yan, according ho kay Amy Lacson. Amy Lacson. Amy Marcos. Ang dami ho kasing apelido nito, mga kababayan. Ang daming bansag ho sa social media rito. Amy Mangusin, Amy Kulaong, Amy Lacson. Ngayon, mga kababayan, ewan ko lang kung totoo itong sinasabi ni Amy Marcos kasi marami ring ito hanas sa buhay, marami ring fake news na pinagsasabi ito. Naalala nyo dati, sabi niya ang China daw may mga missile daw ang China nakatutok na sa iba't ibang parte ng Pilipinas. At handa na tayong bombahin. Ewan ko ano nangyari doon sa kwento na yun, bigla na lang naglaho. Napanis na pakinggan muna natin ito, mga kababayan. Inaasahan daw na magbaliktaran ng salaysayang ilang tumestigo noon sa Senate Blue Ribbon Committee hearing kaugnay ng flood control projects. Para bigyan ng mukha ang balita live mula sa Senado, si Mobile Journal Ray Vicente. Ray, sino-sino ba yung inaasahang bawiin ang kanilang salaysay? Actually, isa raw posibleng bawiin ang noong salaysay ay si Orly Godesa. Sabi ni Senadora Amy Marcos ay tinatakot daw kasi ang mga ito, pero hindi na niya pinangalanan kung sino-sino pa yung mga ibang testigo. At kung matatandaan nga, Papsi, si Godesa ang umano'y security aid ni dating ako Bicol Representative na Gizaldi po na naghahatid daw ng mali-malitang pera kina po at dating House Speaker Martin Romualdez.
Yung nga lang, Papsi, hindi raw sisipot si Romualdez sa hearing sa Biyernes, sa pa naman daw ang tinuturing na VIP witness, pero umatras umano sa pagharap sa Blue Ribbon. Maliban yan, Papsi, ay tinawag ng senadora na isang kalokohan at pananakot ang umano'y arrest warrant mula sa ICC laban kay Senator Bato de la Rosa. Una yang kinumpirma ni Ombudsman Ms. Christine Remula. O, ayan ho, maliwanag mga kababayan, ha? According kay Senador Amy Marcos, ayun, tumama din, Marcos. O, babaliktad daw ho itong si Orly Codesa. Ha? Itong isang mas pinakasikat, kilalang witness ho dyan sa Manumalyang Flood Control dyan sa Blue Ribbon Committee. Actually, meron ho tayong video rito na kung saan, mismong pahayag ho ni Amy Marcos. Pakinggan natin. That's not what's gonna happen. Ang mangyayari ngayon, magre-recant ang mga testigo. Panoorin ninyo, sigurado ako dyan. Isa-isa yan, na biglang... Bakit parang sigurado kaya itong si Senador Amy Marcos? Na magre-recant or babaliktad itong mga testigo? Ha? Itong parating na hearing ho sa Biyernes, especially itong si Orly Codesa. Itong inarkila tuloy. Sorry. Itong itong binitbit ho ni Senador Marcoleta. Tuloy natin. Lang babaliktad dahil pre-measure, tinakot ang pamilya at halos tinutukan ang asawa at anak. Sino yun? Ba, matinding yan, allegation yan. Tinakot daw ang pamilya, tinakot, kinausap, at tinutukan. Anong tinutok? Aba, liwanagin mo. Liwanagin mo, Amy Marcos, kung ano ang tinutok. Maraming pwedeng itutok, uy. Siguro, pagka narinig ho natin yung ganong paliwanag, explanation, ano pa ba ma-analyze ho natin doon? Di tinutukan ng patalim? O tinutukan ba ng armas? Barel? Itong pamilya ni Orly Codesa, kaya itong si Orly Codesa ay babaliktad na ho sa paparating na hearing ng Blue Ribbon Committee about ho sa Manumalyang Flood Control Project. Tuloy natin. Alam na ninyo kung sino yung pinakamatindi ang testimonya. Kasi pinakamabigat ang kanyang testimonya. Dahil doon, may personal knowledge at matapang na ibinunyag ang lahat. Talaga naman, tinakot ng todo-todo ang mga pobreng testigo. Hindi tama itong gawain nila. Ma'am, si Gutesa lang ba o yung iba pang witness na magre-recant? Sorry? May intention po ba na may pagtakutan doon sa mga... Syempre, klarong-klaro talaga. At alam naman namin na may iba pang mga testigo na pinipigilan na magsalita at ayaw kumbidahin. Ma'am, to clarify, si Gutesa... Sa palagay ko, kahit ano pang mag-recant dyan, kahit ano pang mangyari, kahit si Gutesa man at yung iba pang Marines ay magbaliktaran. Di ba sinisiraan na siya, naumpisahan na peke daw, yung nag-notarize, nag-falsify daw, kung ano-ano ang sinasabi. Wala naman naniniwala na sa inyo. Linilin lang ninyo ang sambayan ng Pilipino. Pero ang Pilipino, hindi na po magpapaloko. Ma'am, to clarify, yung pamilya na tinakot ay kay Gutesa, kay Orly Codesa. O basta, yun na yun. Abangan na lang ang susunod na kabanata. Bakit kung talagang sigurado ka, nababaligtad si Orly Codesa at tinutukan ang kanyang pamilya? Ewan ko, anong tinutok dyan? Tinutukan yung kanyang pamilya, kinausap, tinakot. Grabe ang pananakot daw na ginawa. Bakit parang hindi rin siya makapagsalita ng tapos kung si Orly Codesa yun? Baka ano ba ito? Ito mga kababayan, si Speaker Martin Romualdez, dapat daw kasi alam natin, inimbitahan ho ni Blue Ribbon na chairman, itong si Pampilo Lacson, itong si Speaker Martin Romualdez, itong si dating Speaker Martin Romualdez. Hindi na raw atin, according dito kay Amy Marcos. Aba, kung aatin yan, sa unang pagkakataon, maghaharap po yung dalawang yan. Alam nyo naman, mga kababayan, gaano kainit, ha? Gaano kainit si Senadora Amy Marcos dito kay Speaker Martin Romualdez, ha?
So nakita na siya, ma'am? Ha? Si Guteza nakita na po? Basta, oo. Basta alam ko na magbabaliktaran ang mga testigo. Asahan ninyo, tinakot ng tinakot. Tapos, yung mga gustong magsalita pa ay itinago o talagang sinabihan na huwag nang magsalita. Pero ang buong kapulungan nalalaman ang katotohanan. Nakita naman natin ang daan-daang namatay sa flood control. Nakita naman natin ang mga bahay na nasira. Alam naman natin ang katiwalian at kilala natin ang mga mukha ng mga gumawa. Ito mga kababayan, liwanagin ho natin itong maanumalyang flood control, wala hong kulay ang mga sabit dito. Pwedeng kaalyado ni PBBM, kaalyado ng mga Duterte, kaalyado ng Dilaw, kaalyado ng Kakamping. Wala hong kulay ito mga kababayan. Ang tangi lang pwede natin bantayan dito ay hindi rin tayo papayag. Siyempre na halimbawa taga-Senate lang ang magdudusa or taga-House. Aba, hindi. Kinakailangan marami hong magdusa rito. May magdusang kaalyado ni PBBM, may magdusang kaalyado ni Digong, kaalyado ng Dilaw, kaalyadong ng Kakamping. Kasi lumalabas, itong maanumalyang flood control project, ginatasan ho ng iba't ibang grupo. Wala hong kulay ang gumatas sa DPWH. Magkakalaban man ho sila sa politika, pero pagdating dito, mukhang nagkakasundo-sundo silang lahat. So, abangan ho natin yan, mga kababayan, sa susunod ho na hearing, pagpapatuloy ho ng flood control project dyan sa Blue Ribbon Committee na kung saan ay nagbalik na ho si Senador Pampilo Lacson bilang chairman ho ng Blue Ribbon Committee. Kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.